Inday, ito na. Ito sa mga topic din natin sa napaproblemahin na mga garapata. Nakapaw. O, sige, pakinggan natin si Attorney Enzo. Last topic na kayo natin kay Attorney Enzo bago tayo pinaka-last topic. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mira G, sabihin nga ito, Aling Valencia, nag-like na ba kayo? Baka naman. We are very confident na masasakop ito ng plunder, ng elements ng plunder charge. Ito ay supplemental lang, no? Lalo na yung sa 650 million pesos confidential funds. Supplemental doon sa na-file na ng mga civil society organizations noong December. Ang kaibahan lang nito ay nadagdagan noong mga aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. Naku po! So, lahat sabi ko na nga ba idadagdag yung kay Madriaga? ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident. Ganyan ang sinasabi natin, Mabsat, at sinasabi ni Attorney Claire. Dapat may ebidensya. Kasuhan nyo na ako, may ebidensya kayo, kay Romualdez. Idiretso nyo na, bring it on. Kahit Pangulong Bongbong Marcos, idiretso nyo na. May ebidensya talaga. Hanggang ngayon, puro kayo ngaw-ngaw. Tayo na makukuha ito. At bukod pa riyan, marami pang iba pang mga charges ng draft na napakaliwanag na violation ni Sara Duterte. Sir, ang daming allegations. Laptop, what does that say? So dito nga natin makikita kasi ito nung lumabas ng Quadcom hearings, hindi nabigyan ng emphasis. Sa sobrang dami ng mga anomalya, hindi nabigyan ng emphasis. Pero ngayon, dahil dito sa complaint na na-file ngayon namin, kasama ang the silent majority, ay pinapakita natin, hinihimay natin isa-isa ng mga nakaligtaan ng publiko. Sir, the Vice President remains very popular as shown by recent surveys. Way more popular than the President. Despite this complaints, underdraft, acquisition, tingin niyo ano yung dahilan? Bakit popular pa rin si Vice President? Even these very serious allegations, ano ba yung dapat intindihan ka ng tao o yung dapat maunawaan nila? Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurako at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamulat sila. At dagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay lihamag na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At papatuloy namin yung pagmumulat sa mga kababayan natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang meme sa social media, mag-aakusa, kagaya ng ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, marami nang mamulat ulit. Senator, bakit yung hindi impeachment? So, bakit po sa kanino kailangan na mapanagot yung mga kapatid na tulad ng Vice President Sara Duterte po sa mga alleged anomalies sa pagkakay department. Unang-una, hindi tayo naniniwala na meron ng fatigue yung taong bayan sa mga kasong pinafile. In fact, mas gusto nila na merong mga nagpa-file ng kaso para na i-expose yung mga tiwali na opisyal. At para lang ma-highlight natin itong kung gaano kabigat yung kaso na ipinail
namin ngayon, ikukumpara natin yan dun sa ipinail na kaso at nakapagpakulong kay former Senator Bong Revilla. 90 million pesos na flood control project ang basihan nun. Pero bago lang yun na i-file. Pero ito, last year pa ito lumabas at yung mga aligasyon ko yung iba nga, 2016 pa. Pero hindi tinututukan. Billion-billion ito. Billion-billion na pagnanakaw. At doon nga, dito sa pamamagitan nito, kaya nananawagan din tayo kay Ombudsman Boying Remulla na bigyan ng atensyon itong mga kasong ipinail na ito, mas malaki, di hamak na pagnanakaw itong ginawa. At isang paraan nito na mabuksan na rin yung mga bank accounts kasi merong memorandum of agreement ang with the AMLAC na kung saan lahat ng flag transactions ni Sara Duterte, Mans Carpio at iba pang mga akusado ay pwedeng makuha sa AMLAC. Dito makikita yung nakita na natin noon. In fact, may kopya na yung ombudsman noon na bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito, galing sa drug lord. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin sa ombudsman. Senator, ang sasabihin na naman nila nito, Yung impeachment, sa aking pagkakaalam, ay bukod dito sa pagpa-file na ito. Magpa-file yung iba't ibang civil society organizations ng impeachment case. Laban din kay Sara sa February 6 pag natapos na yung 1 year pa. ang isasagot na naman nila dito, Senador, ay maagang pamumuliti ka dahil siya pa rin ang number 1 dun sa mga survey to be the front runner pagdating ng 2028. Ganyan na rin po yung sinabi nila nung iniimbestigahan namin si Vice President Binay. No? Pinapakilala ko lang sila sa taong bayan na mga tiwali ito. Na hindi pwede kasing boboto na naman tayo ng mga tiwali. Di ba? Pag inakusahan na natin ng magnanakaw, ito may ebidensya ito, tapos binoto mo pa rin magnanakaw, tapos pag ninakawan ka, dahil binoto mo, huwag ka magreklamo kasi alam mo na magnanakaw sinabihan ka na binoto mo pa rin, tapos pag nakawa ka, lulunukin mo na lang yun. Ganon. Dito na ngayon, nasa kamay na ng ombudsman para mapatunayan na totoo yung aming mga aligasyon. Sir Lance, yung sa Madriaga affidavit, yung criticism doon ay malabnaw ng mga allegations. Meron po ba kayong mga i-attach na evidence, documentary evidence to support Madriaga's claim sa amin natin? Yung portion ng Madriaga allegation, doon sa pagbigay ng pera ni Colonel Nolasco sa kanya at binigay ko saan. Yung documentary evidence doon, kasama na yon doon sa naunang na-file na plunder case noong December. Kasi yun yung mga Mary Grace Piatos at kung anong mga anomalous and spurious documents na ginamit para i-clear yung confidential funds na yun. Yung confidential funds ni Sara na kasama sa aligasyon namin dito, 2.7 billion pesos yon nung siya ay mayor. So nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Kaya makikita nyo yun, pag i-match nyo yun dun sa bank accounts niya, talagang sakto. At meron pang dagdag kasi nga tumatanggap sila sa isang drug lord. Sir, Shout out, Ma'am Carclea. Good evening. Mixed Vlogs. Shout out. Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Quadco, hindi pa umuusad. Itong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang. 90 million ang halaga. So, dito, out of fairness, and more importantly, yung accountability. No? Kasi siya yung Vice President. Siya yung Vice President ng ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na siya isang burakon na public official. Yung sa bank accounts, dito kasi, pagka binuksan yung bank account, or galing man lang doon sa mga flag transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung
bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at dunukin ng mga tiwalinga itong mga tao. Sir, yung basis lang po ng 2.7 na confidential funds, misuse of confidential funds, which was vice mayor in favor. Ano po yung naging asan po ninyo bakit nakurako? Allegedly nakurako. Because I understand yung House inquiry only covered confidential funds niya as VP and Deputy Secretary. Meron ng earlier notice of disallowances dahil ghost employees ang ginagamit nila pang clear nitong confidential funds. Meron mga COA reports, accordingly ni-report na ito sa media, open source na ito. Tapos meron ding mga statement si Edgar Matubato at meron pa siyang payslip na isa sa mga ghost employee ng Davao City. So, kahit mag-random check tayo, 11,000 employees ang ginagamit nila pero mga non-existent, parang mga Mary Grace Piatos din. Pareha sa modus. Bunyog, halikan na kasama ka. Si Sentry, mga kakabsat, no? Grabe. My goodness. Ipasilip ko nga sa inyo tong kan. Tingnan nyo kung gaano maglabas ng ebidensya si Sentry, mga kabsat. Punta natin si kabsat biyahe ni Koy. Total, nandyan naman si biyahe ni Koy. Ewan ko na kung nandyan pa. Kabsat, i-share ko tong kan mo, itong post mo. Tapos, who's next? Teka lang, share ko muna yung isa. Ito. Pakita ko muna saglit, guys. Wait lang. Bago tayo mag-end sa kay Sentry. Ito to. Tama, kabsat. Si biyahe ni Koy. Nako pa. Ito, kanina. Tawa ko na tawa dito eh. Sabi ka, biyahe ni Koy, ha? Sige, tingnan natin. Ano yung sabi niya? Here we go. Pasok. Pulong na yan, mga kurakot. Pulong na yan, mga kurakot. Pulong. Inis siya. Tingnan nyo naman, guys. Ito, yan ang ebidensya, mga kakabsat. Putragis. Diba? Tangka pa. O tambak ng ebidensya, hindi lang ngaw-ngaw. Talagang may ebidensya. Yan ang problema kasi sa inyo, kayong mga garapata. Hindi nyo kaya tong ginagawa ni Trillanes, no? Yung pagsampa niya ng mga plunder cases, nakita nyo talagang sangkaterba. Talagang ang kakapal ng mga ebidensya. Talagang sigurado wala nang lusot. Kaya sabi ko, problemado talaga sila dito. Wow, ang sakit talaga ng kanila dito. Sakit ng loob nila, no? Lalo na dito kay Trillanes, talagang gigil na gigil sila. Nako po. O siya, mag-last topic tayo, Mabsat. Anak ng kamote. Wait lang. Countdown muna tayo. Again, shoutout to sa mga bago pasok. Siyempre kay Madam Carclea. Shoutout, Madam. Kay Ardayan, End Time. Tsaka sa mga naiwan pa dito, si Sir Leonardo, Ansag, si P. Dandan, si Elvira, si Josephine, si Naomi Chin, sila. Lahat kayo mga shout out. Mag-last topic tayo bago mag-alas 12 ng madaling araw. 20 minutes to go. Countdown muna tayo sa here we go.